Nagsisimula ang serye sa Korea na nagpapakita ng malaking bilang ng mga tao na lahat ay mukhang mga empleyado masigasig na nagtatrabaho hanggang sa puntong hawak nila ang kanilang mga telepono habang papunta sila sa trabaho. Itinatampok din nito na ang Korea ay napakamatagumpay sa mga pamumuhunan noong panahong iyon na ang lahat ng empleyado ay seryosong nagtatrabaho. Bilang karagdagan ang mga serbisyo sa online na paghahatid ay nagsimulang kumalat sa Korea. Lumilitaw ang isang karakter na nakasuot ng sports jacket at lahat ay nabighani dito. Ang jacket ay naging napakapopular na ang lahat ay nagsimulang maghanap para dito at maging ang mga kumpanya ay nagsimulang gumawa ng parehong jacket. Kumalat ng husto ang jacket at hindi nagtagal suot na ito ng lahat. Nagpa siya ang tagapamahala ng kumpanya na sa ika-15 ng Agosto magbebenta sila ng humigit kumulang 100 piraso bilang bagong release na pinangalanan itong Louis jacket. Nagtakda sila ng presyo para sa bawat jacket at doble ang kanilang benta. Matagumpay nilang i-promote ang produkto ng napaka-epektibo. Isang jacket na lang ang natitira humigit kumulang $10,000 ang presyo. Kinabukasan dumating si Louis at sinimulan siyang tawagin ng lahat na hari ng Louis Shopping dahil sa kanyang mahusay na tagumpay. Gayunpaman nagsisimula siyang mapagod dahil sa sobrang trabaho dahil napakahusay niya sa kanyang trabaho hanggang sa mabilis siyang kumain para makabalik sa trabaho. Hinahabol siya ni Mr. Kim para bigyan siya ng gamot ngunit tumanggi si Louis na inumin ito hanggang sa magsimula siyang dumuyugo mula sa kanyang ilong. Humingi siya ng paumanhin sinabi na ito ay utos ng kanyang lola si Madam Choi. Papasok na siya sa trabaho sakay ng kanyang napakagarang sasakyan. Inutusan ng kanyang lola ang mga tauhan na huwag siyang paalisan ng bahay magmaneho ng kotse o gumawa ng anumang bagay na maaaring makapinsala sa kanya. Pumunta si Louis sa isang department store at nagsimulang bilhin ang lahat ng nakikita. Ang dami niyang binibili kaya niregalo sa kanya ng tindahan. Gayunpaman hindi siya nalulugod sa regalo ngunit nararamdaman niyang obligado itong tanggapin. Ang kanyang lola si Madam Choi ay bumalik mula sa kanyang paglalakbay at pumunta sa kumpanya kung saan pinag-uusapan siya ng mga empleyado tungkol sa kanya at sa kanyang apo na si Luis. Biglang sumulpot ang girlfriend niyang si Marie at pinagalitan sila. Tinatawagan niya si Luis ngunit wala siya sa mood na makipag-usap sa kanya. Gayunpaman nag-aatubili siyang sinagot at pinagalitan siya na sinasabi sa kanya na huwag ituloy ang pagtawag sa kanya at tinapos ang tawag ng biglaan. Binuksan niya ang TV at nakita niya ang isang babaeng taga-bukid na nagngangalang Shil na naghahatid ng ulat. The moment he see her hindi niya mapigil ang mapatitig na para bang banihag siya nito. Sinabi sa kanya ni Mr. Kim na hindi siya nanonood ng mga programa sa pamimili sa bahay ngunit hindi siya pinapansin ni Luis. Nagsimulang magkwento si Shil tungkol sa pamumuhay kasama ang kanyang lola at nakababatang kapatid na lalaki. Wala siyang balak lumipat ng ibang bahay. Hiniling ni Luis kay Mr. Kim na alamin kung saan siya nakatira para makapagpadala siya sa kanya ng ilang bagong produkto ngunit tumugon si Mr. Kim sinabing wala man lang silang kuryente. Paano nila gagamitin ang mga produktong ipinapadala mo? Nakahanap si Shil ng isang bagay na napakahalaga ngunit tumanggi siyang ibenta ito upang mabayaran ang pagpapagamot ng kanyang lola. Binanggit din niya na tumakas ang kanyang kapatid na si Nam sa bahay. Umuwi si Shil tuwang-tuwa dahil nakuha niya ang pera para sa pagpapagamot ng kanyang lola. Gayunpaman pag-uwi niya nalaman niyang namatay na ang kanyang lola at nagsimulang umiyak. Umuulan at may mga bagyo ngunit nagpasya si Luis na magsagawa ng isang birthday party para kay David. Binabalaan siya ni Mr. Kim na maaaring magdulot ito ng aksidente sa ganitong panahon. Noong una hindi nakikinig si Luis ngunit nang sabihin sa kanya ni Mr. Kim na ito ang mga utos ng kanyang lola muling nag-isip siya sa pag-aakalang ginawa ng kanyang lola ang lahat ng ito para sa kanya. Nagpa siya si Shil na sumakay ng tren upang hanapin ang kanyang kapatid ngunit nakatagpo siya ng isang babae na tila isang magnanakaw. Nagkunwaring may sakit ang babae at nang pumunta si Shil para kunin siya ng maiinom ninakaw ng babae ang kanyang bag. Hinanap ni Shil ang kanyang bag ngunit hindi niya ito makita. Pumupunta siya sa isang blind date habang papalapit na siya sa 40 ngunit lubos niyang tutol sa ideya ng kasal. Sa panahon ng petsa ginulo ni Luis ang mga bagay sa pamamagitan ng panunuya sa babae na itinuturo ang lahat ng kanyang mga kapintasan. Nagalit siya at umalis.
Bumalik sa Shield, nakaupo siya sa istasyon ng tren na walang pera. Sinusubukan niyang iulat ang pagnanakaw sa pulisya ngunit hindi sila tumulong. Nagpasya siyang humanap ng bibilhin ng kanyang mga halamang gamot. Nakita niya ang isang lalaki na nagngangalang John at sinubukan niyang hikayatin itong bilhin ang mga halamang gamot ngunit tumanggi siya. Sa kalaunan pumayag siya nang sabihin niya sa kanya na napakabihirang ng mga halamang gamot. Kapag tinanong niya ang presyo, ang sabi niya ay $1,000. Si John ay may pag-aalinlangan, iniisip kung gaano kababa ang presyo ng mga bihirang halaman. Ipinaliwanag niya na kailangan niya ng pera ng madalian kaya naman ibinebenta niya ito ng mura. Nagawa ni John na linlangan siya, binili ang mga halamang gamot sa halagang $100 at ibinigay sa kanya ang kanyang numero ng telepono na sinasabi sa kanya na tawagan siya para sa natitirang pera. Si Shield ay patuloy na naghahanap ng matutuluyan at sa wakas ay nakahanap ng isa na nahihirapan. Nagpasya si Luis na tumakas at nakita siya ni Mr. Kim ngunit hindi siya mapigilan. Kapag nalaman ito ng kanyang lola, siya ay nagkakasakit. Si Luis ay nakaramdam ng kakilakilabot at nagpasya na bisitahin siya. Nang gumaling ang kanyang lola, nagpasya siyang ilipat ang lahat sa pangalan ni Luis. Ipinagpatuloy ni Shield ang kanyang paghahanap sa kanyang kapatid na pinaghihinalaan ang isang tao na lumabas na si Luis. Ang kwento pagkatapos ay nag-flash pabalik kay Luis na nagmamaneho pabalik mula sa France ngunit sinusundan siya ng mga kotse at ipinahayag na ang kanyang tiyuhin ang nasa likod ng lahat ng ito. Dahil nagpasya ang kanyang lola na ilipat ang lahat ng kanyang mga ari-arian sa kanya, si Luis ay nawalan ng tirahan na naghihirap mula sa kumpletong pagkawala ng memorya. Siya ay nabubugbog at napapahiya na ang lahat ay napagkakamalang palaboy. Ang mga tao ay nagsimulang magbigay sa kanya ng pera dahil sa awa hanggang sa makita siya ni Shield na pagkakamalan siyang kapatid niya. Pinagalitan siya nito na sinasabing pag-aari ng kapatid niya ang jacket na suot niya. Dinala niya siya sa pulis sa pag-aakalang magnanakaw siya. Ngunit walang ebidensya ang pulisya laban sa kanya. Itinuro nila na maraming tao ang nagsusuot ng parehong jacket at binitawan nila siya. Pagkatapos ay nagpasya si Shield na isama siya. Nang malaman ito ng kanyang lola, siya ay nagkasakit ng malubha. Sinusundan ni Luis si Shield at kapag kumakain siya, binabayaran niya ang kanyang pagkain. Dinadala pa niya ito sa kanyang pinagtatrabahuan na siya pala ay sariling kumpanya. Kinukutya siya ni Luis dahil sa pagtatrabaho bilang isang tagapaglinis ngunit siya ay gumanti na nagsasabing maaaring siya ay isang tagapaglinis ngunit hindi bababa sa siya ay hindi isang pulubi tulad niya. Sinabi niya sa kanya na hintayin siya doon ngunit dahil sa kanyang pag-uugali pinalayas siya sa kumpanya. Pagkatapos ay tinawagan ni Shield si Jong upang hingin ang natitira sa kanyang pera ngunit hindi niya ito pinansin at tumanggi na magbigay sa kanya ng anuman. Nang makita niya si Luis na naghihintay sa kanya sa labas ng kumpanya, pinakuha niya ito ng kape. Sumang-ayon siya at pagkatapos ay dinala niya siya sa isang sauna kung saan pinapalitan niya ng lubusan ang kanyang damit. Inamin ni Luis na palagi siyang natatakot na mabugbog at sinabi sa kanya ni Shield na gumastos siya ng maraming pera sa kanya. Hiniling niya sa kanya na mangako na mananatili siya sa kanya hanggang sa mabawi niya ang kanyang alaala at mahanap ang kanyang pamilya na kung saan siya ay sumang-ayon. Si Marie naman ay iniiyakan si Luis at sinusubukan ng kanyang ina na aliwin siya. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na hindi talaga siya nagagalit sa pagkamatay ni Luis ngunit sa halip tungkol sa pagkawala ng pagkakataong pakasalan ang tagapagmana ng kumpanya na nangangahulugang wala siyang mapapala ngayon. Humingi si Luis ng pera kay Shield at atubiling ibinigay niya ito sa kanya. Ang lola ni Luis ay nagkasakit ng malubha na humantong sa kanyang tiyuhin na kontrolin ang lahat ng mga ari-arian. Sa sobrang tuwa sa sarili, patuloy na tinatawagan ni Shield si Jong ngunit hindi sinasadyang natapon ang kape sa kanyang telepono. Nakahanap si Luis ng pera ngunit inakusahan siyang nagnakaw nito. Dumating si Shield ngunit mayroon lamang siyang $50. Habang ang babae ay humihingi ng $100, si Shield ay napipilitang bayaran ang natitira at pareho silang pinalayas, iniwang gutom. Pumunta sila sa isang lugar para kumain ngunit lahat sila ay nakatingin sa kanila dahil sa kung paano sila kumakain. Sa pamamagitan ng pagkakataon, nakita ni Shield ang babae na nagnakaw ng kanyang bag at nagsimulang habulin siya na sinasabi kay Luis na manatili. Sumakay siya ng bus ngunit nabigo siyang mahuli ang magnanakaw.
Gayunpaman nang maisip ng magnanakaw na nakatakas siya, lumingon siya sa likod at nakitang hinahabol pa rin siya ni Shil. Sa kalaunan ay naabutan ni Shil Jinamo ang nasugatan na binti ng magnanakaw at nalaman na pumunta siya sa Seoul upang hanapin ang kanyang apo. Humingi ng paumanhin ang magnanakaw, ipinaliwanag niya na ninakaw niya ang bag dahil wala siyang pera. Pumayag si Shil na paalisan siya kapalit ng damit na suot niya na pag-aari ng kanyang ina. Pagkatapos bumalik si Shil upang hanapin si Luis na naghihintay pa rin. Nakita ng isang grupo ng mga babae si Luis at napagkakamalan siyang isang mayaman. Kapag sinabi niya sa kanila na wala siyang pera, iniisip nilang nagbibiro siya, kaya isinama siya at sinimulang hanapin siya. Nang walang mahanap na pera, binugbog nila siya dahilan para maalala niya ang ilang pira-pirasong alaala. Dumating si Shil at binugbog din na wala ang lahat ng kanyang pera sa proseso. Pinagalitan niya si Luis dahil hinayaan niyang saktan siya ng mga ito, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi tawagan si Jong. Sinusubukan niyang tawagan siya ngunit hindi ito sumasagot. Nagtatapos si Shil sa paglalakad papunta sa trabaho at hiniling ni Luis na sumama sa kanya. Pinapasok niya ito sa kumpanya nang walang nakakapansin. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang matulog, kaya dinala siya nito sa banyo. Sinasabi sa kanya na ito ang pinakaligtas na lugar para matulog nang hindi nakikita. Habang natutulog siya, nakarinig si Luis ng ingay at nahanap niya si Jong na nagsimulang humabol sa kanya, ngunit nabigo siyang mahuli. Pumasok si Luis sa elevator kasama si Marie na nagsimulang maghinala na maaaring siya si Luis. Hinabol niya ito hanggang sa pumagitna si Shil. Tinulungan si Luis na magtago. Pinagalitan niya ito sa hindi pagsunod sa kanyang mga tagubilin at hiniling sa kanyang amo na humanap siya ng murang matutuluyan. Samantala, inayos ni Jong ang kanyang telepono at nagtataka kung bakit hindi siya tinatawagan ni Shil nang hindi alam na ninakaw ang kanyang telepono. Samantala, ibinente ng mga magulang ni Jong ang mga halamang iniwan ni Shil sa refrigerator sa halagang $5,000. Nang malaman ito ni Jong, galit niyang hinarap ang mga ito. Tinanong kung bakit nila ginawa iyon. Sa kalaunan ay natagpuan muli ni Shil si Jong at sinigawan siya dahil sa hindi pagsagot sa kanyang mga tawag na inakusahan siyang magnanakaw. Tinulak siya ni Jong dahilan para mawalan siya ng malay. Si Marie na sinusuri ang footage ng seguridad ay napagtanto na si Luis ay buhay pa at nagulat siya dahil naniniwala siyang patay na siya. Isang kakaibang lalaki na nagngangalang Song ang nag-imbita kay Luis na kumain, kaya binayaran si Luis para sa pagkain. Na-curious si Song sa kwento ni Luis, ngunit ipinaliwanag ni Luis na mayroon siyang amnesia at wala siyang naaalala. Dinala ni Jong si Shil sa ospital kung saan siya ginagamot dahil sa malnutrisyon. Nang magising siya at makita si Jong, sinimulan niya itong pag-alitan, ngunit binigyan siya nito ng $4,000 na sinasabi sa kanya na magtago ng $1,000 para sa bayarin sa ospital. Natigilan at tuwang-tuwa si Shil, labis na nagpasalamat kay Jong. Hinihintay ni Luis si Shil at nang makita siya nito, tuwang-tuwa siya at inihatid siya nito sa labas upang kumain. Kapag tinanong niya siya kung bakit sila kumakain sa labas, sinabi niya sa kanya na may surot sa loob. Bumalik siya at agad na pinatay ang bug. Habang nakatingin siya sa kanya, naalala ni Luis na nakita siya noon. Kapag tinanong siya nito, sasabihin niya sa kanya na ito ang unang beses na nakita niya ito. Ang kanyang lola ay labis na nalulungkot tungkol sa kanya at kahit na ayaw kumain, ngunit si Mr. Tim ay nagdadala sa kanya ng pagkain na dati niyang gustong-gusto. Pumunta si Shil sa palengke kasama si Luis at bumili sila ng maraming bagay. Lumabas sila para kumain at pinabili niya ito ng damit. Bumili siya ng maraming damit at pagkatapos ay pinabili siya ng telepono. Noong una ay tumanggi siya, ngunit sa huli ay pumayag siyang bilhin ang telepono. Pag-uwi nila, sinabi niya sa kanya na ang mga bagay ay masyadong mabigat para sa kanya upang dalhin, kaya umalis siya at pumunta sa istasyon ng pulis. Binigay ang kanyang numero sa pulis. Sinabi niya sa kanya na sa ganitong paraan mahahanap niya ang kanyang kapatid. Gayunpaman, sumagot ang opisyal na dapat nasa kanyang kapatid ang telepono at kailangan din nila ng numero. Ipinangako niya sa kanya na susubukan nilang hanapin ang kanyang kapatid. Nang maglaon, bumalik siya sa bahay at inilagay ni Shil ang isang kurtina upang ihiwalay ang kanyang sarili kay Luis. Tinanong ni Mary ang kanyang ama kung may kambal na kapatid pa si Luis. Sumasagot siya na hindi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na nakakita siya ng isang taong kamukha niya sa kumpanya.
Naalala niya ang oras na ibinigay niya sa kanya ang mga susi ng kotse na nagbabalak na patayin siya at kunin ang lahat ng kanyang ari-arian. Kinabukasan parehong nilalabhan ni Shil ang kanyang mga damit at ang damit ni Lo. Napansin niyang may pangalang Lo ang damit nito. Sinabi sa kanya ni Song na nababagay sa kanya ang pangalan at sinimulan nila siyang tawaging Lo. Inaanyayahan nila si Song na sumama sa kanila sa isang pagkain at sa wakas ay kinakain niya ang lahat ng pagkain. Habang si Shil ay natutulog sa gabi iniisip niya ang tungkol sa kanyang kapatid. Kinabukasan ay pumunta siya sa kanyang trabaho at may nagkomento na hindi maganda ang kanyang damit. Gusto niya ito ngunit hindi siya pinansin nito at lumayo. Siya ay tumakbo pagkatapos sa kanya at gumawa sa kanya ng isang maliit na bulaklak inilagay ito sa kanyang damit sinabi na ito ngayon ay mukhang mas maganda. Siya ay napakasaya at pumapasok sa trabaho sa magandang kalagayan. Pagdating niya sa trabaho nakita niyang nagtatrabaho siya sa promotion department. Sa una inaakala ng mga empleyado na naroon siya para linisin ang opisina ngunit lumapit siya at sinabi sa kanila na makikitrabaho siya sa kanila at mananatili sa probasayon sa loob ng 1 buwan upang masuri ang kanyang mga kakayahan. Nang marinig ito ni Mary pumunta siya para sabihin ang lahat sa kanyang ama na siyang pinuno ng kumpanya. Tinawag niya si John at pinagalitan siya. Sumagot si John na ginawa niya ito dahil kulang sila sa kawani. Sinimulan ni Shil ang kanyang bagong trabaho at hiniling nila sa kanya na gumamit ng computer ngunit hindi niya alam kung paano kaya nagulat sila at pinagtatawanan siya. Pinagtatawanan nila siya at tinanong kung mayroon siyang telepono. Siya ay nasa sabik at sinabi sa kanila na mayroon siyang telepono. Hinahanap ni Lu ang kanyang pangalan online ngunit wala siyang nakita. Lumapit sa kanya ang kanta nagpaplanong sabay na maghapunan. Sinabi niya sa kanya na dapat silang kumuha ng makina sa paggawa ng bigas. Si Lu ay nag-order ng isa online kasama ang maraming iba pang mga item kahit na wala silang pera. Umuwi si Shil at nagsimulang maglinis habang nanonood si Lu ng mga kakaibang lugar sa TV. Sinabi niya kay Shil na nakapunta na siya sa lugar na iyon dati. Dumating ang kanta at nag-aalok ng deal. Kapalit ng pera tutulungan niyang hanapin ang kanyang kapatid at si Lu. Sumang-ayon siya at nagsimula silang maghanap na mamahagi ng mga larawan sa lahat ng dako. Kapag sila ay pumunta sa palengke upang bumili ng ilang mga bagay Lu ends up pagbili ng isang pulutong. Nakikita niya ang isang kahon ng musika at sa sandaling hinawakan niya ito sinimulan niyang alalahanin ang kanyang dating buhay. Ngunit ang mga alaala ay malabo at siya ay nagiging pagod na pagod. Si Shil ang nag-aalaga sa kanya. Ang kanyang lola ay tumangging kumain at binisita ang mga lugar na gusto noon ni Lu na inaalala ang mga alaala nilang magkasama. Kinaumagahan nag-almusal sila at sinabi niya sa kanya na siya ay may matinding sakit noong nakaraang araw. Sumagot siya na gusto niyang lumabas upang hanapin ang kanyang kapatid na nagpapasaya sa kanya at sinimulan niya itong sundan kahit saan. Kapag tinanong niya ito kung bakit niya siya sinusundan kung saan-saan sumagot siya na gusto niya siya. Siya ay masaya at pumasok sa trabaho. Nagsimula siyang matuto ng higit patungkol sa paggamit ng computer at pagsasaliksik sa kumpanya na alala noong sinabi nila sa kanya na ang tagapagmana ng kumpanya ay namatay. Gayunpaman nakita siya ni Kung at pinagalitan siya hinihiling sa kanya na dalhin sa kanya ang mahahalagang file na kailangan niya. Tinawag ng isang estranghero si Lu at niloko siya na sinasabing mula sa Departamento ng Pangangasiwa sa Pananalapi at hiniling sa kanya na ilipat ang lahat ng kanyang pera. Nahulog si Lu sa lansihin at ibinigay sa kanila ang 2 milyon na mayroon sila. Napagtanto nilang na-scam sila at nakonsensya si Lu dahil pera iyon ni Shil. Nang bumalik si Shil sa bahay nalaman niyang naghanda ito ng pagkain at nag-iwan ng sulat na nagsasabing hindi siya dapat hanapin dahil naiinis siya sa pagkawala ng lahat ng kanyang pera. Nakikita ni Lu ang isang aso at naaalala niya ang kanyang aso mula noong siya ay bata pa na tinatawag ito. Lumapit sa kanya si Shil at sinabi niya sa kanya ang lahat kasama ang kung paano niya gustong matuklasan ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi niya sa kanya na nakikilala niya ang aso ngunit dumating ang may-ari ng aso at kinuha ito. Sinabi ni Song sa kanyang ina na si Lu ay mukhang mula sa isang napakayamang pamilya. Sinaway ni Shil si Lu at umalis ngunit hinabol niya ito paulit-ulit na humihingi ng tawad. Pag-uwi nila kumain agad si Lu na parang walang nangyari. Napansin ni Shil na marami siyang nabili kaya pinagalitan siya nito.
Natakot si Lu at tumakbo sa kinaroroonan ni Song para kumain kasama niya. Pinagalitan ng ina ni Song si Lu, sinabi kay Shil na malamang na nagsisinungaling si Lu at nagpapanggap na nawalan ng memorya. Lumitaw ang isang larawan ng tiyuhin ni Lu at sinabi ni Song sa kanyang ina na pakiramdam niya ay nakita na niya siya noon at nagpas siyang bisitahin ang kumpanya upang makita kung nakilala niya siya. Pumunta si Shil sa pulis na hinahanap ang kanyang kapatid at sinabi sa kanya ang lahat kabilang ang kung paano niloko ng isang scammer si Lu at kinuha ang lahat ng kanilang pera. Sinabi sa kanya ng opisyal na susubukan nilang subaybayan siya ngunit mahirap mahuli ang mga krimen sa pandaraya sa telepono. Umuwi si Shil at may dalang pagkain para kay Lu. Sinabi niya sa kanya na kapag marami na siyang pera bibilhan niya ito ng marami. Kinabukasan sinabi ni Kung kay Shil na gusto niyang maglunsad ng bagong produkto at pagbutihin ang sarili. Samantala isang taong tumatawag sa kanyang sarili na Lu the Shopping King ay pumupuna sa kanilang mga produkto dahilan upang maniwala ang mga empleyado na maaaring buhay pa si Lu. Pumunta sina Lu at Song sa shopping center at pakiramdam ni Louie ay nakita na niya ang lugar na ito dati. Sa sandaling iyon nakita siya ng ina ni Maria habang siya ay namimili ngunit napansin ni Song at nakatakas sila bago pa man makatawag ng pulis ang sinuman. Tinawag ni Louie si Shil at sinabi sa kanya na nasa pasukan siya ng kumpanya at gusto niyang lumabas siya para bigyan siya ng pagkain. Pumayag siya at nakita ni Kung si Louie ngunit hindi niya napagtanto kung sino siya. Tinawag ng ina ni Maria ang kanyang asawa ang tiyuhin ni Louie at sinabi sa kanya na nakita niya si Louie sa isang kotse na nakikipag-usap kay Kong. Gayunpaman nang dumating si Louie nakita niya ang kanyang tiyuhin mula sa malayo at natakot tumakbo palayo. Kapag si Kong ang tatanungin itinatanggi niya ang lahat dahil hindi niya kinikilala si Louie at sinabing isa lang itong ordinaryong tao na hindi niya kilala. Naghinala ang tiyuhin at pinuntahan niya ang taong dati niyang inupahan para patayin si Louie, sinabing hindi dapat namatay si Louie at dapat may ibang namatay na kahalili niya. Pagbalik ni Louie nakahanap siya ng upuan sa kalye at iniuwi ito. Pagbalik ni Shil nakita niyang magulo ang bahay at pinagalitan siya, tinanong kung binili niya ang upuan. Sumagot siya na nakita niya ito sa kalye at dinala sa bahay. Pagkatapos ay sinimulan niyang turuan siya kung paano maglinis ng bahay. Binigyan ng nanay ni Song si Louie ng gawaing magbalat ng bawang at kapag napagod siya bumili siya ng mamahaling baso at iba pang bagay para tulungan siyang magbalat ng bawang. Umuwi si Shil mula sa trabaho at muling pinagalitan siya ngunit nang maglaon ay humingi ng tawad at umupo sila sa labas. Ipinaliwanag ni Louie ang isang ideya para sa isang proyekto na kinabibilangan ng disenyo ng bote. Ibinahagi ni Shil ang ideyang ito kay Maria na tuwang-tuwa at nagnakaw ng ideya ng proyekto na ipinakita ito bilang kanya sa lahat. Nagulat si Shil at pumunta sila para ipagdiwang si Maria. Sa banyo hinarap ni Shil si Maria na nagsabi sa kanya na siya talaga ang nagligtas sa kanya dahil kung si Shil ang nagpresente ng ideya ito ay itinapon. Umalis si Shil at pinag-uusapan siya ng mga empleyado hanggang sa dumating si Kong. Galit si Shil sa pag-uwi ngunit nang makababa siya sa bus nakita niyang naghihintay si Louie sa kanya na labis siyang ikinatuwa. Sabay silang uuwi. Kinaumagahan nadatnan niyang naglilinis ng sapatos si Louie. Pagpasok niya sa trabaho nakakita siya ng regalo sa kanyang mesa at iminumungkahi ng mga empleyado na dapat ay mula kay Maria. Kinuha ito ni Shil para itapon ngunit nilapitan siya ni Kung at sinabi sa kanya na alam niya ang lahat at sa kanya ang ideya ng proyekto. Tuwang-tuwa si Shil dahil sapat na para sa kanya ang pagkilalang ito at naging matagumpay ang proyekto na kumakalat ang disenyo ng bote sa lahat ng dako. Isang gabi nagkasakit si Shil at buong gabi siyang inalagaan ni Louie. Nalaman ng ina ni Song na may sakit si Shil at naghanda ng pagkain para sa kanya. Kinaumagahan nagising si Louie at nakita niyang pumasok na si Shil sa trabaho kaya pumunta siya sa kanyang opisina. Natuklasan ng tiyuhin ni Louie na ang namatay sa aksidente ay hindi si Louie kundi ibang tao. Napaangat siya ng tingin at nakita si Louie sa harapan niya. Nakita ni Louie si Shil at tumakbo papunta sa kanya at nagulat ang kanyang tiyuhin sa kanyang nakikita. Inalis ni Shil si Louie at nakita sila ng isang kasamahan sa trabaho na magkahawak kamay ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Louie na siya ang kanyang kasintahan na ikinagulat niya. Iniwan siya ni Shil at pumunta para sabihin sa iba pa niyang kasamahan ang tungkol sa kasintahan ni Shil.
Nang marinig ito ni Kung nagalit siya at umalis. Ang tiyuhin ni Louie ay nakipagkita sa isang tao binigyan sila ng pangalan ni Shil at hiniling sa kanya na alamin kung ano ang koneksyon niya kay Kung. Pag-uwi nila nakita ni Shil na magulo muli ang bahay at dumating ang kanyang amo si Kung at sinimulan siyang sigawan nagtatanong kung paano niya hahayaan ang isang tulad ni Louie na tumira sa kanya. Sinabi ng ina ni Song kay Louie na dapat ay mahal ni Kung si Shil dahil palagi niya itong banibisita kapag nasa ospital ito. Nagsimulang magselos si Louie. Ipinaliwanag ni Shil ang lahat kay Kung na sinasabi sa kanya ang buong kwento nila ni Louie. Gayunpaman nagalit si Kung at sinabi sa kanya na hindi angkop na hayaan ang isang taong walang tirahan na manatili sa kanya ngunit sinasabi lamang niya ito dahil napagtanto niyang nagsisimula na siyang magkaroon ng damdamin para sa kanya. Sinusubukan niyang kumbansihin si Louie na tumira sa kanyang bahay pakiramdam niya ay nakita niya si Louie sa isang lugar noon ngunit hindi niya maalala kung saan. Sinabi ni Kung kay Song ang lahat at sinabi ni Song na gusto ni Kung si Shil kaya naman gusto niyang umalis si Louie at hayaan itong makasama. Isang lalaking nagtatrabaho sa tiyuhin ni Louie ang nagbigay sa ina ni Song ng maraming pera para sabihin sa kanya ang lahat tungkol kay Louie. Sinabi niya sa kanya ang lahat ng mga detalye at ibinalik ng lalaki ang lahat sa tiyuhin ni Louie. Nangangamba ang tiyuhin na baka ito ay plano ni na Louie at Kung. Sinabi ni Louie kay Shil na hiniling sa kanya ni Kung na tumira sa kanya at binanggit na iniisip ng ina ni Song na mahal siya ni Kung. Nagulat si Shil nang marinig niya ito ngunit hiniling ni Louie na huwag siyang iwan. Tiniyak niya sa kanya na hinding-hindi niya ito pababayaan dahil siya ang nag-aalaga sa kanya noong siya ay may sakit. Sinabi rin niya sa kanya na ang pinakakinatatakutan niya ay kulog at kidlat dahil ipinapaalala nito sa kanya ang araw ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Hinawakan ni Louie ang kamay niya at inaalo siya. Patuloy na iniisip ni Kung si Shil at nang makita niya ito isinama niya sila ni Maria sa isang paglalakbay sa Busan. Kapag nalaman ito ni Maria hindi niya ito matiis. Pagdating nila masaya si Shil at tinawagan ni Louie si Shil para alamin kung nasaan siya para puntahan siya nito. Ang lola ni Louie at si Mr. Kin ay nakakakita ng mga komento online tungkol sa mga baso ang isa ay mula sa isang taong nagngangalang Louie the Shopping King. Nagulat sila at tinawag ng tiyuhin ni Louie si Mr. Kin tinanong siya tungkol kay Louie dahil natatakot siya na baka sabihin sa kanya ni Shil o kung nabuhay pa si Louie. Dumating si Louie sa isla at sinabi kay Song na parang nakita na niya ang lugar na ito dati. Muntik nang makita ni Louie ang kanyang lola ngunit mabilis siyang inilayo ng kanyang tiyuhin bago niya ito makita. Pagkatapos ay pinuntahan ni Louie si Shil ngunit pinagalitan niya ito sa pagpunta dito na ikinagalit niya. Sinabi ni Mr. Kim sa lola ni Luis na nakakita siya ng komento sa ilalim ng pangalang Luis at dapat nabuhay pa si Luis. Siya ay naging napakasaya ngunit ang tiyuhin ni Luis ay sumigaw sa kanya sinabing imposible ito. Sinisigurado niyang malalasing si Kung hanggang sa tuluyan na siyang maalis dito at inutusan niya ang kasambahay ng lola na iulat ang lahat ng balita nito pabalik sa kanya. Samantala sinabi ni Luis kina Shai at Song na pakiramdam niya ay nakita na niya ang lugar na ito dati. Tuwang-tuwa si Sherry sa tanawin at iminungkahi ni Luis na manatili sila doon para sa gabi. Gayunpaman tumanggi si Song at iniwan sila. Habang sinisimulan ni Luis na maalala ang mga bagay mula sa nakaraan siya ay labis na nababalisa. Sinubukan ni Sherry na pakalmayan siya at pagkatapos ay bumalik sila sa Seoul. Gumawa si Sherry ng isang plano na gustong-gusto ng lahat at labis na nasasabik tungkol sa ngunit labis na nagseselos si Mary. Sinabi ni Kung kay Sherry na pahahabain niya ang kanyang kontrata ng isa pang taon na labis niyang ikinatuwa. Pag-uwi niya sinabi niya kina Song at Luis na extended ang kanyang kontrata at inanyayahan niya silang magdiwang na may kasamang pagkain. Iminumungkahi ni Song na kailangan niyang baguhin ang kanyang hitsura para sa kanyang bagong trabaho kaya lumabas silang lahat para mag-makeover ngunit mukhang nakakatakot sila. Binili siya ni Luis ng bulaklak ngunit habang tumatawid sa kalye nabangga siya ng kotse. Ang driver pala ay si Mary na nabigla nang mapagtantong si Luis iyon. Nang magkamalay si Luis wala siyang maalala at humingi siya kay Mary ng 3,001. Kapag tinanong niya kung naaalala siya nito sinabi niyang hindi. Siya ay naghihintay para sa kanya at kapag siya sa wakas ay nakita niya sinabi niya sa kanya ang lahat.
Pinipilit niyang dalhin siya sa ospital sa kabila ng kanyang pag-aatubili at umuwi siyang masama dahil gumastos sila ng 3,001 sa ospital. Samantala kinuha ni Mary ang numero ni Luis at tinawagan siya humihiling na makipagkita. Habang nag-uusap sila napagtanto niya sa paraan ng pagsasalita nito na siya nga pala si Luis. Agad siyang pumunta sa kanyang ama at sinabi sa kanya ang lahat. Kinumpirma ng kanyang ama na alam niyang buhay si Luis at itinuro sa kanya na huwag sabihin sa sino man dahil siya ang karapat-dapat sa kapalaran hindi si Luis na nagsumikap para dito. Kinabukasan sinabi ni Cher kay Luis na lagi niyang pangarap na magkaroon ng refrigerator. Pagkatapos ay tumuloy na siya sa trabaho at nagsimulang maghanap si Luis ng magandang refrigerator upang sorpresahin siya. Nagiging napakasikat siya sa shop at lahat ay nagsimulang humingi sa kanya ng mga rekomendasyon sa magagandang produkto. Gayunpaman kapag tinanong siya ng isang estranghero tungkol sa isang produkto mula sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Cher sinabi ni Luis na ito ay napakasama. Ang balita ay mabilis na nakarating kay Kung na agad na nakakaalam na ito ay si Luis. Hinarap niya si Luis at pinagalitan sinabi sa kanya na maaaring mawalan ng trabaho si Cher dahil dito. Si Luis ay binigyan ng ultimatum. Maaaring mawalan siya ng trabaho o lumipat siya kay Kung. Sumang-ayon si Luis ngunit sa kondisyon na kunin niya ang refrigerator. Tinawag ni Luis si Cher at niyaya sa sinehan pero pagdating nila horror movie pala. Pareho silang natakot at umalis kaagad. Habang naglalakad sila nakita ni Cher ang isang singsing na gusto niya at gustong bilhin ngunit wala ng pera si Luis. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na titira siya kay Kung na ikinagalit niya. Pag-uwi niya nakita niya ang refrigerator at natigilan siya. Sinabi sa kanya ni Luis na nakuha niya ito kapalit ng paglipat niya kay Kung. Nagpadala ng mensahe si Cher kay Kung nagpapasalamat sa kanya para sa refrigerator at pinilit na bayaran ito. Hinihiling din niya sa kanya na alagaan si Luis. Pagkatapos ay pinatay niya ang kanyang telepono at patuloy na nagpapadala ng mga mensahe kay Luis dahil nag-aalala siya sa kanya. Si Luis ay nag-aalala rin sa kanya at nami-miss siya ng sobra. Nang maglaon ipinagpatuloy nina Luis at Song ang kanilang paghahanap sa kapatid ni Chi. Nag-post sila ng kanyang larawan online at pagkatapos nilang matapos iniuwi ni Luis si Song kung saan kinakain nila ang lahat ng pagkain sa refrigerator. Gayunpaman nang dumating si Kung at nakita ang gulo nagalit siya ng husto at pinalinis sila. Matapos malaman mula kay Song na si Cher ang nagbibigay sa kanila ng pera at nag-aalaga sa kanila lalo pang nagalit si Kung at nagpa siya na magtrabaho si Luis sa isang kumpanya ng pagpapadala upang matutunan niyang buhayin ang sarili. Ngunit nahihirapan si Luis sa trabaho dahil hindi siya sanay at pagod na umuuwi. Kinailangan siyang alagaan ni Kung. Pagkatapos ay napansin ni Song ang isang estranghero sa lugar at ipinaalam kay Luis na may pinatay sa lugar na iyon 3 buwan na ang nakakaraan at hindi pa nahuhuli ang pumatay. Nag-aalala si Luis kay Cher at sinugod siya. Nag-iwan siya ng mensahe para kay Kung na nagsasabi sa kanya na wala na ang kanilang kasunduan at ibinabalik niya ang washing machine at ang refrigerator. Tuwang-tuwa si Cher nang makita siya. Ang 3 batang babae na naunang bumugbog sa kanya at kumuha ng kanyang pera ay nakita ang larawan ni Yoknan at tinawagan ang numero. Kapag nakilala nila siya ipinapalagay nila na nandoon siya para balikan sila at ibalik ang pera. Ngunit kapag ipinaliwanag niya na siya ay kapatid na babae ni Yoknan sinabi nila sa kanya na ihanda ang pera at sasabihin nila sa kanya kung nasaan siya. Tapos umalis na sila. Nang bumisita si Mary sa bahay ni Shi nagulat siya nang matuklasan niyang kasama niya si Luis. Habang magkasama sila tinawagan ni Mary si Shi at kapag nagkita sila tinanong niya ito tungkol kay Luis. Sinabi sa kanya ni Mary ang lahat at inihayag na nawala ang memorya ni Luis. Ipinaliwanag niya na nakilala niya siya nang makita niya itong nakasuot ng parehong jacket ng kanyang kapatid. Sa sandaling iyon napagtanto ni Mary na ang taong namatay bilang kapalit ni Luis ay malamang na ang kanyang kapatid na si Yoknan. Binibigyan niya si Cher ng pera para makatulong sa paghahanap sa kanyang kapatid na labis na ikinatuwa ni Cher. Gayunpaman nang dalhin ni Cher ang pera sa mga batang babae muli nila siyang nilinlang. And it turns out hindi nila alam kung nasaan ang kapatid niya. Sa kabilang panig isang estranghero ang pumasok sa bahay ni Shi at inatake si Luis. Pagbalik ni Shi nakita niya ang mga pulis sa kanyang bahay at nag-aalala siya tungkol kay Luis.
Ngunit lumalabas na hindi siya ang inatake. Pagbalik ni Luis, nag-aalala siya kay Cher at ipinagtapat niya ang lahat kay Cher. Tinawag ni Cher si Kung para tingnan si Luis. Samantala sinabi ni Mary sa kanyang ama na ang taong namatay sa lugar ni Luis ay kapatid ni Cher. Kinuha ng kanyang ama ang numero ni Luis mula sa kanya at tinawagan siya, ngunit isang nurse ang sumagot na nagsasabing nasa operasyon ang may-ari ng telepono. Lumilitaw ang larawan ni Luis sa telebisyon at inutusan ng ama ni Mary ang kanyang asawa na pumunta sa lola ni Luis at tiyaking hindi niya nakikita ang TV. Nakahanap ang pulisya ng mga fingerprint sa isang martilyo, kaya ipinatawag nila ang opisyal na nakakakilala kina Luis at she. Sinabi sa kanila ng opisyal na imposible para kay Luis na pumatay ng tao. Tinanong ng pulis si Luis kung nakagamit na ba siya ng martilyo dati at sinabi niya na ginamit niya ito minsan para tanggalin ang isang bagay, ngunit hindi na niya masyadong maalala dahil sa kanyang amnesia. Siya ay natatakot, ngunit sinubukan ni Cher na pakalmayan siya. Dumating si Kung sa istasyon ng pulisya at wala silang nakitang bakas ng paa na tumutugma sa sapatos ng kriminal. Gayunpaman sinimulan ni Luis na ilarawan kung ano ang maaaring hitsura ng sapatos na ikinagulat ng lahat, maging si Kung, na pagkatapos ay nagpasya na hayaan silang manirahan sa kanya. Tuwang-tuwa sila sa alok. Sa sandaling lumipat sila kay Kung, naging protection si Kung kay Cher na sinasabi sa kanya na layuan si Kung, ngunit pinagalitan niya ito. Samantala nakikita ng lola si Luis sa telebisyon at hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Tuwang-tuwa siya. Agad na tinawagan ng dalaga ang tiyuhin ni Luis para ipaalam ang lahat ng nangyari. Pumunta si Mr. Kim sa Seoul para hanapin si Luis. Kinabukasan sinabi ni Luis kay Cher na hindi siya makatulog dahil buong magdamag niyang iniisip at aminadong nagseselos siya kay Kung. Nang malapit na silang umalis para magtrabaho, pinilit ni Louie na samahan sila para ihatid sila. Samantala inutusan siya ng ama ni Mary na tanungin si Shory kung saan siya kasalukuyang nakatira. Nang makita siya ni Mary sa kumpanya, tinanong niya siya, ngunit siya natatakot ay tumangging magbunyag ng anuman. Nagsisinungaling siya, sinasabi na siya ay tumutuloy sa bahay ng kanyang kapitbahay. Gayunpaman hindi naniniwala si Mary sa kanya at kapag binisita niya ang bahay ng kapitbahay, nakilala niya ang opisyal ng pulisya at tinanong siya tungkol dito. Sinabi niya sa kanya ang lahat at kinumpirma na nakatira sila sa bahay ni Kung. Dumating ang tiyuhin ni Luis sa bahay ni Kung at laking gulat niya nang makita siya doon. Nag-flashback kami kay Luis na dinadala sina Shory at Kung sa kumpanya. Nakaramdam siya ng sama ng loob at tinawagan si Song, hinihiling na lumapit siya. Inamin ni Louie na gusto niyang bumalik ang kanyang alaala tulad ng dati. Matapos malaman na sila ni Louie ay nakatira sa bahay ni Kung, tinawag ni Mary ang kanyang ama, galit na ipinaliwanag ang lahat. Pero pinapakalma siya ng kanyang ama. Ito ang nagudyok sa kanyang ama na bisitahin ang bahay ni Kung kung saan sinabihan niya sina Shory at Louie na magtago. Pagbukas niya ng pinto, nagsimula siyang maghanap sa bawat sulok hanggang sa hindi sinasadyang may matamba si Louie. Sa sandaling iyon ang tiyuhin ay nagtatanong kung may ibang tao. Pumasok siya sa silid at hinanap, ngunit nakatago na sila. Pinagalitan siya ni Kung, hindi raw siya maaaring kumilos ng ganito dahil bahay niya ito, hindi kumpanya. Inakusahan ng tiyuhin ni Luis si Kung na may relasyon kay Char, kaya naman na-promote niya ito mula sa isang cleaner tungo sa isang staff member sa promotion department. Ngunit ipinagtanggol siya ni Kung, sinabi na siya ay napakatalino at napatunayan ang kanyang halaga. Pagkatapos ay nagbanta ang tiyuhin ni Luis na ipadala si Shory sa sangay ng kumpanya sa China bago umalis na malinaw na galit. Narinig ni Shory ang buong pag-uusap at nang maglaon ay humingi ng paumanhin kay Kung. Sinabi ni Shory kay Kung na aalis sila, ngunit tumutol siya at iginiit na manatili sila, kaya pumayag silang manatili sa kanyang bahay. Samantala pumunta si Mr. Kim sa lugar kung saan binili ni Luis ang mga bulaklak. Sinabi sa kanya ng may-ari ng tindahan na si Luis ay bumili ng isang kulay kahel na bulaklak at binanggit na binili niya ito para sa unang pag-ibig ng kanyang buhay, na kinumpirma kay Mr. Kim na iyon nga si Luis. Nakipag-ugnayan si Kung kay Luis tungkol sa trabaho na nagudyok sa kanya na umuwi at magpalit ng kanyang kasuotang pangnegosyo. Pagdating niya sa kumpanya, lahat ay humanga sa kanya. Si Kung sa una ay tila handang harapin siya, ngunit umiwas dahil sa presensya ng ibang mga empleyado. Sa halip ipinakilala niya si Luis bilang kanilang bagong kasamahan.
Si Luis ay nagsimulang makipag-ugnayan sa lahat ng mga empleyado na para bang siya ang kanilang amo. Nang magsimulang magtrabaho si Luis kay Mary, nagulat siya at agad na ipinaalam sa kanyang ama. Sinabi niya sa kanya na mayroon lamang isang solusyon. Dapat nilang alisin si Shai. Nahuli ng pulis ang kriminal salamat kay Luis na matagal nang tumulong sa kanila. Sinabi sa kanila ni Luis na nagtitimpla siya ng kape at lumabas para sunduin si Shai mula sa trabaho. Ang lalaking inupahan ng kanyang tiyuhin ang pumalit sa kanya at siya ang inatake. Kapag bumalik ang mga empleyado mula sa trabaho, nakakita sila ng tala mula kay Luis na naglilista ng mga gawain na dapat nilang unahin sa kumpanya kasama ang isang organisadong plano. Pumunta si Mary upang makipagkita kay Shai para sabihin sa kanya na namatay na ang kanyang kapatid. Nang malapit na niyang ibunyag ito, dumating si Luis. Pinilit si Mary na magtago bago siya makita. Nang maglaon, dinala siya ng ama ni Mary sa bahay ng kanyang lola at itinuro sa kanya na huwag banggitin si Luis dahil isang hakbang na lang nila para mailipat na ang lahat ng mga ari-arian sa kanyang pangalan. Nagpasya si Shai na bumalik sa kanyang tahanan dahil nahuli ang kriminal. Sinabi niya kay Kong na hindi siya pupunta sa sangay ng China dahil hinahanap pa rin niya ang kanyang kapatid. Sumagot si Kong na hindi siya papayag na umalis kahit na lumipat sa ibang branch. Inayos ni Shai ang kanyang mga gamit at umuwi kasama si Luis. Umorder si Luis ng maraming pagkain at tuwang-tuwa silang lahat. Marami pa siyang pinapadalang pagkain kay Kong. Tinanong ni Luis si Shai kung ano ang gusto niya at sinabi niya sa kanya na gusto niyang bisitahin ang karagatan. Kaya agad niya itong dinala doon. Maghapon silang magkasama, masaya at kontento. Binilhan siya ni Luis ng bagong pares ng sapatos na labis siyang ikinatuwa. Bumisita din sila sa isang book fair at kapag si Luis ay nakapulot ng mga libro sa English, matatas niyang binabasa ang mga iyon na ikinagulat niya, pati na rin si Shui. Hiniling niya sa kanya na kunan siya habang nagbabasa siya ng mga libro sa maraming wika na sinasabi sa kanya na nais niyang bumalik sa kanya ang kanyang mga alaala. Tinanong siya ni Shui kung ano ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay at naalala niya ang isang bagay na makabuluhan sa kanyang buhay. Kapag tinanong niya ito ng parehong tanong, ang sagot niya ay ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay ay nangyayari ngayon. Ito ay lubos na nagpapasaya kay Luis. Samantala, binisita ng pulis ang lugar kung saan ibinebenta ang music box at nagtanong kung may nagngangalang Luis doon. Isang babae ang nagsabi sa kanya na Luis ang pangalan ng apo ng may-ari ng kumpanya na namatay kamakailan. Nagulat ang pulis at iginiit na buhay pa si Luis. Umuwi sina Luis at Shui at hiniling siya ni Luis na maghanda ng pagkain para sa kanya. Kapag tinanong niya kung saan siya pupunta, sinabi niya sa kanya na mayroon siyang sorpresa para sa kanya. Siya ay lumabas upang bumili ng kanyang mga bulaklak, ngunit nalaman niyang sarado ang tindahan na labis siyang ikinagalit. Tumawag ng abogado ang tiyuhin ni Luis para ilipat ang lahat ng asset sa kanyang pangalan sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang asawa at sinabi sa kanila na si Luis ay buhay pa. Sinabihan ng tiyuhin ang abogado na umalis at bumalik mamaya, pagkatapos ay galit na hinarap ang kanyang asawa. Inihayag niya na sinabi niya ang lahat sa pulis na naghahanap kay Luis na ipinaalam sa kanya na si Luis ay apo ng may-ari ng kumpanya. Sinimulan ng pulis na pagsamasamahin ang mga kaganapan na may kaugnayan kay Luis. Hinihintay ni Shui si Luis, ngunit sa kanyang pagbabalik siya ay pinilit na sumakay sa isang kotse ng ilang mga lalaki. Si Shui ay naging labis na nag-aalala at nakipag-ugnayan kay Kong, ngunit sinabi niya sa kanya na si Luis ay hindi lumapit sa kanya. Pagkatapos ay isinumbong nila sa pulisya ang pagkawala ni Luis. Ipinaalam sa kanila ng pulis na si Luis ay napakayaman at apo ng may-ari ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Shui, na ikinagulat ni na Shui at Song. Nalaman ng lola ni Luis na siya ay buhay at tuwang-tuwa. Ipinaliwanag nila sa kanya na nawala si Luis dahil nawala ang kanyang memorya. Nagpasalamat siya sa kanyang anak sa paghahanap kay Luis na nagsabi sa kanya na papunta na si Luis sa kanila. Nang malaman ni Kong ang buong kwento tungkol kay Luis, nagulat siya. Tinanong siya ni Song kung paano niya hindi nakilala si Luis nang makita siya. Ipinaliwanag ni Kong na walang nakakaalam kung ano ang hitsura ng may-ari ng kumpanya. Ipinapalagay ni Song na inabando na sila ni Luis nang malaman niya ang kanyang kayamanan at iniwan sila. Sa kabila nito, masaya siya na nakabalik na si Luis sa kanyang pamilya.
Inayos ng ama ni Mary na makilala niya si Luis ngunit kinakabahan siya at natatakot sa magiging reaksyon nito kapag nakita siya nito. Pagdating ni Luis niyakap siya ng mahigpit ni Mr. Kim. Ibinunyag na si Luis ang presidente ng kumpanya. Masaya si Luis ngunit mabilis na nagsimulang maghanap ng kanyang telepono para tawagan si Shui ngunit hindi niya ito mahanap. Gustong-gusto niyang bumalik sa kanya ngunit iginiit ni Mr. Kim na matagal na siyang hinihintay ng kanyang lola. Nang makita siya ng lola ni Luis niyakap niya ito na nagdulot ng baha ng mga alaala at hinimate siya. Inaalagaan niya ito hanggang sa magising ito. Samantala namimiss niya ito ng husto at sinimulan niyang isipin kung saan-saan kahit napapunta na siya sa trabaho. Sinabi ng lola ni Luis sa kanyang tiyuhin na ibibigay niya ang kalahati ng kumpanya kay Luis at ang kalahati sa kanya. Ngunit ang kanyang tiyuhin sa pagiging matako ay nais ng buong kumpanya para sa kanyang sarili. Gustong puntahan ni Luis si Shui ngunit pinigilan siya ng kanyang lola. Si Luis na nakakaramdam ng gutom ay nagsimulang kumain sa kakaibang paraan na ikinagulat ng lahat. Sinabi niya kay Mr. Kim na gusto niyang makita si Shui at humingi ng malaking halaga. Ngunit ang kasambahay ay nagiging kaina-hinala sa pag-aakalang maaaring siya ay isang con artist o isang magnanakaw. Ngunit iginiit ni Mr. Kim na sigurado siyang si Luis iyon. Ipinaliwanag niya na ganito ang ugali ni Luis dahil nawala ang kanyang memorya. Si Shui ay pumasok sa trabaho at tinanong ng kanyang supervisor kung nakipag-ugnayan na sa kanya si Luis o nakausap siya. Sinabi ni Shui na wala pa na ikinagulat niya dahil palagi siyang sinusundan ni Luis at hindi niya magawa nang wala siya. Iminumungkahi ng supervisor na dapat ay inabandona siya ni Luis pagkatapos matuklasan na siya ay mayaman na nagpalungkot kay Shui. Gayunpaman nang buksan niya ang kanyang computer nakakita siya ng mensahe mula kay Luis na nagsasabi sa kanya na ayos lang siya at makikita siya sa lalong madaling panahon. Ito ay nagpapasaya sa kanya ng malaki. Samantala patuloy na pinandilatan ni Mary si Shui nang may hinanakit at sinimulan siyang labis na kargado sa trabaho umaasa na siya ay huminto. Pag-uwi niya nalaman niyang naghanda si Luis ng isang sorpresa para sa kanya at dinala siya ng mga bulaklak. Siya ay napakasaya ngunit tumanggi sa kanyang kahilingan na manirahan ng magkasama na sinasabi sa kanya na mayroon na siyang bagong pamilya at ibang buhay. Bagamat gusto ni Luis na tumira siya sa kanya tumanggi siya. Nagdala pa si Luis ng mga regalo para kay Song at sa kanyang ina na labis nilang ikinatuwa. Habang bumabalik kasama si Mr. Kim nagpasya si Luis na bumili ng bagong bahay para kina Shui at Song upang palitan ang kasalukuyang tinitirhan nila. Nang maglaon ay nakipagkita si Mary kay Kung at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya ngunit tinanggihan niya ito sinabi sa kanya na hindi niya ito mahal at alam na ginagamit niya ito. Sinisigawan siya nito at sinabihang umalis na siya. Si Luis na hindi makatulog ay tinawagan si Shui at sinabi sa kanya na hindi siya makatulog nang wala siya. Nangako rin siya na tutuparin niya ang lahat ng hiling nito. Samantala sinusuri ng pulis ang footage ng security camera hanggang sa makita niya ang kapatid ni Shui na inaatake si Luis at pilitin siyang lumabas sa kanyang sasakyan pagkatapos ay siya mismo ang kumuha ng kotse. Kinumpirma nito na kapatid ni Shui ang namatay sa aksidente hindi si Luis. Binisita ng pulis si Shui at sinabi sa kanya na nahanap na niya ang kanyang kapatid. Dinala niya siya at ipinaalam na namatay ang kanyang kapatid sa lugar ni Luis dahil ninakaw niya ang kotse ni Luis. Nabigla si Shui at pilit na naniwala. Ipinagtapat ni Luis kay Mr. Kim na mahal niya si Shui at nagsimulang magtanong ng higit pa tungkol sa kanyang nakaraang buhay nalaman na wala siyang maraming kaibigan at kilala bilang shopping king na si Luis. Nang malaman ni Shui na namatay ang kanyang kapatid nalungkot si Shui at nagsimulang gunitain ang mga alaala nilang magkasama. Nalaman ng mga empleyado na ang apo ng kumpanya ay talagang buhay at hindi ang namatay ngunit pinaalis sila ni Mary at sinabing alam nilang lahat ito. Hinarap ni Luis ang kanyang tiyuhin tinanong kung bakit hindi niya ito kinilala bilang tagapagmana ng kumpanya at miyembro ng pamilya noong una silang nagkita. Sinabi ng kanyang tiyuhin na akala niya si Luis ay isang taong kahawig niya. Pumasok si Mary at laking gulat niyang makita si Luis. Sinabi niya sa kanya na hinahanap niya siya ngunit malamig ang pakikitungo ni Luis sa kanya at ibinunyag ng kanyang ama na magkaibigan sila noong bata pa sila. Pagkatapos ay sinabi ni Luis kay Mary na hindi niya ito mahal at sa halip ay mahal niya si Shui.
Samantala napaiyak si Shui na alala ang sinabi ng pulis na ninakaw ng kanyang kapatid ang sasakyan ni Luis. Maya-maya lang tumunog ang doorbell at dumating ang lola ni Luis. Napagtanto ni Shui na nakilala na niya ito dati. Nagpapasalamat ang lola ni Luis kay Shui sa pag-aalaga sa kanya ngunit humihingi siya ng paumanhin, ipinaliwanag na kung hindi ninakaw ng kanyang kapatid ang kotse ni Luis wala sa mga ito ang mangyayari. Maluhaluhang inamin niya na kapatid niya ang namatay. Sinusubukan ng lola ni Luis na aliwin siya ngunit pagkatapos ay hiniling sa kanya na layuan si Luis. Sumang-ayon si Shui, umalis sa bahay at nagbitiw sa kanyang trabaho. Nagpadala siya ng mensahe kay Luis na huwag siyang hanapin dahil aalis na siya. Nang makita ni Kung ang mensahe ni Shui, nagalit siya at sinubukang tawagan siya ngunit naka-off ang kanyang telepono. Nalungkot ang lahat nang malaman nilang iniwan na ni Shui ang lahat kasama na si Luis na ayaw kumain, uminom o matulog dahil heartbroken. Nagpasya siyang hanapin siya at pumunta kay Song para tanungin kung nasaan siya ngunit sa una ay tumanggi si Song na sabihin sa kanya. Gayunpaman sa ilalim ng presyon inihayag ni Song ang kanyang lokasyon at agad na hinanap siya ni Luis. Bumalik si Shui sa dati niyang tahanan at nang mahanap siya ni Kung, tinanong niya kung paano niya nalaman kung saan siya hahanapin. Sinabi niya sa kanya na natutunan niya ang lahat mula sa pulis. Natuklasan ni Mary na umalis si Shui sa kanyang trabaho at hinarap si Song na nagpahayag ng kinaroroonan ni Shui. Sumama siya sa kanya para hanapin si Shui. Kasama ni Kung si Shui and they are enjoying each other's company when Luis came and see them together happy. Sa isang sandali ng paninibugho sinuntok ni Luis si Kung ngunit mabilis na humingi ng tawad kahit na hindi tinanggap ni Kung ang paghingi ng tawad. Tinanong ni Luis si Shui kung bakit niya ito iniwan ngunit pumagitan si Kung, isinantabi si Luis dahil hindi niya alam na ginagawa ito ni Shui dahil sa kanyang lola at kapatid. Kinabukasan masyadong malupit ang pakikitungo ni Shui kay Luis, sinabihan siyang umalis dahil hindi niya ito mahal. Umalis si Luis kasama si Kung, labis na nasaktan sa mga sinabi ni Shui. Pagkatapos ay nagpasya si Kung na sabihin kay Luis ang lahat ngunit bago niya magawa may bumagsak sa kanila at ito ay nag-trigger ng mga alaala ni Luis. Naalala niya na ang kapatid ni Shui ang namatay sa kanyang lugar at nagsimulang umiyak na pagtantong siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Sinimulan ni Luis na alalahanin ang kanyang mga alaala kasama si Shui at nakonsensya sa pagiging dahilan kung bakit namatay ang kanyang kapatid. Lumipas ang isang buwan at ganap na nagbago si Luis. Pinangalanan pa niya ang kanyang teddy bear Shai. Napag-alaman na nag-resign si Kung sa kanyang trabaho at nang tanungin ng mga empleyado si Mary tungkol dito, sinabi niyang hindi niya alam. Sinabi niya sa kanila na ang bagong manager ay si Luis na manliligaw ni Char na ikinagagalit nila. Nang dumating si Luis, nagpasya siyang kunin ang opisina ni Shui at labis siyang nasiyahan dito. Nagbukas sina Kung at Shui ng isang e-commerce na kumpanya na nag-specialize sa mga ani ng sakahan at ang kanilang kumpanya ay nagtatapos sa pakikipagkompetensya sa Luis. Nakilala ni Luis si Kung at sinigawan siya para sa pagbibitiw. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kilala kung sino si Sheila at nagagalit sa kanya ngunit nauwi sa pagtatrabaho sa kanya at naging driver niya. Dumating si Sheila upang linisin ang bahay at napagtanto na naroon si Luis. Hindi nila sinasabi sa kanya na binili ni Luis ang bahay at inilagay ito sa kanyang pangalan. Hinihintay siya ni Luis hanggang sa makatulog siya. Kinabukasan papasok siya sa trabaho at siya ang naglilinis ng bahay para sa kanya. Binabantayan pa nga niya ito hanggang sa makasakay siya sa bus papuntang trabaho. Nakahanap si Mary ng isang rosas sa kanyang mesa at sa tingin niya ay galing ito kay Luis na nagpapasaya sa kanya ngunit ito pala ay galing kay Song. Nangyayain niya si Luis na makipag-date sa kanya, sinigawan siya nito. Mamaya ng gabing iyon umuulan at naalala ni Luis na sinabi sa kanya ni Sheila na natatakot siya sa ulan at kulog kaya nagpa siya itong puntahan siya. Kapag tumawag si Kung at nalaman niyang masama ang pakiramdam niya, pinuntahan siya nito kaagad. Nakita sila ni Luis na magkasama at sobrang nagalit. Nagpa siya si Luis na maglakbay sa France kaya nagpaalam siya sa kanyang lola, nagpaalam sa ina ni Song at pinadalhan si Sheila ng mensahe na nagsasabi sa kanya na aalis na siya. Kapag nabasa niya ito, nalulungkot siya. Pinadalhan din siya nito ng regalo na naglalaman ng lahat ng alaala nilang magkasama at umiiyak siya tuwing binabasa niya ang mga sulat na ipinadala niya. Pero hindi pala bumiyahe si Luis.
Sa halip pumunta siya sa Busan para sariwain ang mga alaala nila ni Sheila. Kung nagkataon nakita niya si Nano at laking gulat at tuwa niya nang makitang buhay siya. Ngunit kapag nagising siya natatakot siyang isumbong siya sa pulis at tumakas. Binangga ng bisikleta si Luis at nawalan siya ng malay. Si Sheila na may trabaho sa Busan ay muling natagpuan si Luis na walang tirahan at walang maalala. Kinuha niya siya at tinawagan si Mr. Kim na sinasabi sa kanya na kasama niya si Luis. Nang makita siya ni Mr. Kim tumakbo si Luis at sumakay sa isang yate. Sinundan siya ni Sheila at nang papaalis na sila tinawag siya ng pulis at sinabing buhay ang kanyang kapatid. Laking gulat niya nang makitang lumabas ang kapatid niya mula sa yate na sinasakyan niya. Niyakap siya nito at umiiyak sinasabi sa kanya na matagal na niya itong hinahanap. Binigyan niya siya ng telepono na may video mula kay Luis kung saan ipinaliwanag niya na nangako siyang ibabalik sa kanya ang kanyang kapatid at ibabahagi ang buong kwento. Ikinwento ni Luis kung paano sa kanyang pagbabalik sa Korea nakita niya ang ilang kabataang lalaki na nakamotorsiklo na nagsimulang hamarang sa kanyang sasakyan. Pagbaba niya ng sasakyan para harapin sila binyantaan siya ng mga ito maliban kung ibibigay niya sa kanila ang lahat. Ibinigay sa kanila ni Luis ang lahat. Ngunit habang tumatawid siya sa kalsada nataman siya at nawalan ng alaala. Pagkatapos ay tumakbo siya pagkatapos ni Nano at niyakap siya masaya na natagpuan siya. Sinabi niya kay Nano na matagal na siyang hinahanap ni Sheila at ibinahagi niya ang lahat sa kanya. Sinabi niya sa kanya na pagkatapos kunin ng lider ng gang ang kotse na aksidente siya at lahat ng sangkot ay namatay. Pinlano na ni Luis ang lahat para makasama muli ni Sheila ang kanyang kapatid. Magkasama ang lahat at tuwang-tuwa siya sa ginawa nilang lahat para sa kanya. Bumalik sila at pagpasok nila sa kotse nagtalo sila kung sino ang mauupo sa tabi ni Sheila. Pag-uwi nila ayaw umalis ni Luis ngunit kinumbinsi siya ng ina ni Song na pumunta. Samantala ang lalaking inupahan ng ama ni Mary upang patayin si Luis ay nagkamalay at tinawag si Luis na nagbabanta na ilantad ang lahat. Natakot si Luis at pinuntahan si Luis para siguraduhing walang magsasabi sa kanya ng kahit ano. Nang magring ang telepono sumagot si Luis ngunit dumating ang ama ni Mary at pinilit siyang ibaba ang tawag. Naghihinala si Luis sa kanya. Pagkatapos umalis sa lugar ni Luis nakilala ng ama ni Mary ang lalaking inupahan niya at humihingi ng malaking halaga nagbabantang sasabihin kay Luis ang lahat kung hindi niya ito makuha. Pumayag ang lalaki at bumalik kinabukasan para ibigay ang mga recording kapalit ng pera. Inihatid ni Luis si Sheila para kumain at masaya siya. Inaanyayahan niya siya sa kanyang tahanan kung saan nagdadala siya ng regalo para sa kanyang lola na labis na nasisiyahan dito. Nagkasakit si Sheila dahil sa sobrang pagkain ng matamis at inaakala ng kanyang lola na siya ay buntis at labis na nasasabik. Pag-uwi ni Sheila nagpahiwatig din ang ina ni Song na maaaring buntis siya. Nagpupumilit si Nano sa kanyang pag-aaral at napag-alitan ni Luis dahil sa hindi niya pagkakaintindihan ng anuman ngunit tiniyak siya ng ina ni Song na nagtanong kung siya mismo ang nakakaintindi ng kahit ano. Pag-uwi ni Luis nadatnan niya si Mr. Kim na may hawak na bouquet at nalaman niya na sila ni Kung ay nagmamahalan na nagpapasaya sa kanya para sa kanila. Sinabi ni Luis kay Jong ang tungkol sa mga batang babae na kumuha ng pera sa kanila at niloko siya. Nagpa siya si Jong na maghayganti sa kanila binugbog sila at dinala sila kay Luis. Pinipilit sila ni Luis na magbalat ng mga bagay hanggang sa mabayaran nila ang lahat ng perang kinuha nila sa kanya at kay Sheila. Pumunta si Luis sa kumpanya para makita si Sheila at nang mapagod si Kung sa kanya iminungkahi niyang pumasok sila sa isang partnership. Pumayag si Mr. Kung at pumayag si Sheila sa kondisyon na hindi nila babaguhin ang mga presyo. Sumang-ayon silang lahat at nagpa siya si Kung na magbakasyon. Niyakap ni Luis si Kung at sinabi sa kanya na mahal niya siya at masaya na kasama siya. Sa pagbabalik ni Luis sa kumpanya pagkatapos ng mahabang pagliban tuwang-tuwa ang lahat ng empleyado na makita siya. Ipinakilala niya sila sa bagong team. Laking gulat ni Mary nang makita niya sina Sheila at Kung. Inilipat ni Luis ang kanyang opisina sa tapat ng opisina ni Sheila. Naiinis si Mr. Kim kay Nano dahil wala pa rin siyang naiintindihan sa kabila ng lahat ng pagsisikap. Umuwi si Luis kasama si Sheila na nalaman na niluto siya ni Luis at napakasaya niya. Nang makaupo na siya para kumain nagulat siya nang makitang binili siya nito ng singsing na lagi niyang pinapangarap.
Siya ay tuwang-tuwa at isinuot nito ang singsing sa kanyang daliri na nagpapasaya sa kanya. Hinanap ni Mr. Kim ang kahon na sinabi sa kanya ni Luis ngunit hindi niya ito mahanap. Sa sandaling iyon pumasok ang lalaking inupahan ng ama ni Mary para pumatay kay Luis. Nang marinig ni Luis ang boses niya ay parang nakilala niya ito. Ang lalaki na ngayon ay may pera upang makatakas ay nakilala ang babae na dati nang nagnakaw ng pera kay Sheila. Niloloko niya siya at kinuha ang bag mula sa kanya at hindi niya siya mahuli. Pagkatapos ay bumalik siya kay Luis ngunit pakiramdam ni Luis ay narinig na niya ang kanyang boses noon. Dumating ang ama ni Mary at dinala ang lalaki, sinisigawan siya sa kotse. Sinabi sa kanya ng lalaki na ang pera ay ninakaw at humihingi ng mas maraming pera o sasabihin niya kay Luis ang lahat. Bumili si Sheila ng singsing para kay Luis bilang regalo. Pinuntahan ni Luis si Sheila na may dalang maraming regalo na nagpapasaya sa kanya. Hindi niya ito pinapayagang gumawa ng anuman at sinubukan niyang magluto ngunit ginulo ang lahat. Nagawa ng ama ni Mary na itago ang lalaki hanggang sa makakuha ito ng mas maraming pera para sa kanya. Umuwi si Luis at tinanong si Sheila ngunit sinabi niya sa kanya na sisigot siya pagkatapos ng kompetisyon sa pag-awit habang nasa biyahe. Kinabukasan naglalakbay sila at lahat ay masaya. Naglalaro sila at kasama si Sheila sa team ni Kong. Ang lalaki na inupahan ng tiyuhin ni Mary ay hinala na iniulat siya ng ama ni Mary. Nang makita niya ang pulis tumakas siya sa bintana ngunit naroon lamang ang opisyal upang bumili ng libro. Nang dumating ang ama ni Maria hinanap niya ito ngunit hindi niya ito makita. Takot na takot ang ama ni Mary na sabihin ng lalaki kay Luis ang lahat. Nagaganap ang kompetisyon sa pag-awit at nanalo si Luis. Tinanong niya si Sheila kung papayag ba itong makasama siya. Ngunit hindi siya sigurado kung paano sisigot. Kapag oras na para matulog tinatawagan ni Sheila si Luis para makipagkita sa kanya. Nakita siya ni Mary at binigay sa kanya ang kanyang jacket na isusuot dahil malamig. Si Mr. Luis ay sumilip sa likod ni Sheila at kinidnap siya. Nahanap ni Luis ang singsing at masaya ngunit nagsimulang maghanap sa kanya. Kapag tinawagan siya nito ay naka-off ang phone nito na ikinagulat niya. Tinawag ni Mr. Luis ang ama ni Mary at sinabi sa kanya na inagaw niya ang kanyang anak na babae kaya labis siyang nag-aalala. Nagising ang lahat at sumama kay Luis sa paghahanap kay Sheila. Gumaan ang loob ng ama ni Mary nang marinig nito ang tungkol sa kanya. Gayunpaman sinabi niya sa kanya na si Chiel ang kinidnap sa halip na ang kanyang anak na babae kaya napagtanto nila na siya ay kinuha ng hindi sinasadya. Sinusuri nila ang mga surveillance camera at kinumpirma na siya nga ay kinidnap. Naguguluhan si Luis kung bakit siya kinidnap dahil parang wala siyang kakilala. Pero inaakala nila na dahil gusto ng mga kidnapper ng pera sa kanya. Nalaman ni Mr. Joe na ang taong kinidnap ay hindi si Marie kundi si Chiel. Kaya tinawag niya ang ama ni Marie at pinagbantaan siya. Hiniling ng ama ni Marie na palayain si Chiel at nangakong dadalhin ang lahat ng pera ngunit tumanggi si Mr. Joe at sumakay sa kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho na aksidente siya, tinawagan ng nurse si Luis para ipaalam na nasa ospital ang may-ari ng telepono kaya lahat sila ay sumugod doon. Nakita nila si Mr. Joe at nagulat sila. Sinabi ng pulis sa kanila na siya rin ang naging sanhi ng aksidente sa kanilang bahay. Nagulat ang lahat at sinabi sa kanila ng doktor na si Mr. Joe ay nasa kritikal na kondisyon at maaaring mamatay. Nang tingnan ni Luis si Chiel nakita niyang ligtas ito at napakagaan ng pakiramdam. Hiniling ng ama ni Marie sa kanyang asawa na ihatid ang kahon mula sa kanilang bahay kay Luis at agarang tumawag sa abogado ng kumpanya. Patuloy na inaalagaan ni Luis si Chiel at masaya siyang makita ang singsing sa daliri nito. Sinabi niya sa kanya na mahal niya siya at sabay silang umuwi. Naaalala ng ama ni Marie nang sabihin niya kay Luis na inakala niyang namatay na si Luis at pinagsisisihan niya ang kanyang mga ginawa, sinabing hindi niya gustong mamatay siya para lang ma-accident. Tinanong ni Luis si Mr. Kim kung marunong siyang magmaneho at inamin niya na sa unang pagkakataong nagmaneho siya na aksidente siya. Sinabi niya kay Luis na ang kanyang tiyuhin ang nagbigay sa kanya ng kotse kaya naghinala si Luis sa kanyang tiyuhin. Hinarap ni Luis ang kanyang tiyuhin sa kanyang bahay at humingi ng tawad ang kanyang tiyuhin, ipinaliwanag na ginawa lamang niya ang kanyang ginawa dahil nagpa siya ang kanilang lola na ipaubaya ang lahat kay Luis.
Hindi niya gustong mamatay si Luis. Gusto lang niyang makasigurado na ibabalik siya ng kanilang lola sa France. Umiiyak ang kanyang tiyuhin at pinatawad siya ni Luis, ngunit sinabi sa kanya na ibang tao ang namatay sa aksidente sa halip na siya, kaya nagpa siya ang kanyang tiyuhin na isuko ang kanyang sarili. Nakipag-ugnayan siya sa abogado para ibalik ang lahat ng ari-arian kay Luis. Pagkatapos nagtanong si Luis tungkol sa perang kinuha sa ama ni Marie at lumabas na isang babae ang nagnakaw ng bag kasama ang lahat ng pera. Inaresto nila siya batay sa paglalarawan at nabigla si Chael nang makita siya sa istasyon ng pulisya. Nakikiusap siya na ibalik ang pera dahil ito ay pag-aari ng isang taong kilala niya at pumayag ang babae na ibalik ito. Ibinigay ni Mr. Joe ang isang recording ng kanyang pakikipag-usap sa ama ni Marie na nagpapatunay na hindi niya sinasadyang pumatay ng sinuman. Ang ama ni Marie ay nakahinga ng maluwag at nakatanggap ng napakagaan na pangungusap. Pinasalamatan niya si Chael sa lahat ng ginawa nito para sa kanya at nagpadala siya ng liham kay Marie at sa kanyang ina na sinasabi sa kanila kung gaano niya sila kamahal habang umiiyak. Ipinakita ni Mr. Kim sa lolo ni Chael ang isang larawan na kinabibilangan ng ama at ina ni Luis. Naaalala ng lolo ang mga lumang alaala at pag-iyak. Binuksan ni Chael ang isang alkansya at ipinadala ang pera kay Luis na nagmumungkahi na gamitin niya ito upang bumili ng regalo para sa kanyang lola. Binili niya siya ng bagong pares ng sapatos at tuwang-tuwa siya sa regalo. Kinabukasan pinuntahan ni Luis para gisingin ang kanyang lola, ngunit nalaman niyang pumanaw na ito na iniwan siyang wasak. Sila ni Chael ay bumisita sa kanyang libingan at pagkatapos ay umuwi. Nanatili si Lou sa pamilya ni Chael para sa hapunan, ngunit tinawag siya ng ina ni Marie, sinabing mayroon siyang mahalagang ipapakita sa kanya. Tinanong ni Mr. Kim si Nan kung bakit siya tumakas at ipinaliwanag ni Nan na gusto niyang maging bahagi ng isang dokumentaryo na pelikula. Naaalala niya ang unang pagkakataon na nakita nila ni Lou ang dokumentaryo at kung gaano kahanga-hanga si Lou kay Chael na gustong pasayahin siya. Tinatawagan nila si Lou at sabay nilang pinapanood ang dokumentaryo ni Chael na nagpapasaya sa kanilang lahat. Malaki ang tungkulin ni Kung sa kumpanya na ipinagmamalaki ng lahat. Inaanyayahan niya si Chael sa hapunan, ngunit tumanggi ito, sinabing hindi papayag si Lou. Nag-propose si Mr. Kim kay Kung at masaya siyang pumayag. Nagpa siya si Lou na magsagawa ng isang malaking salo-salo para sa kanila at binigyan sila ng isang kotse upang ipagdiwang. Naalala ni Marie na sinabi sa kanya ni Lou na halatang mahal niya si Kung at ipinagtapat ang kanyang damdamin, ngunit tinanggihan lamang. Pinadalhan niya ito ng mensahe, inaamin na mahal niya ito. Masaya si Kung at tila nagsisimula ng magkaroon ng damdamin para sa kanya. Sinabi ni Lou sa kanyang kaibigan na si Song na si Marie ay umiibig kay Kung na ikinalungkot ni Song dahil nagsimula na siyang magustuhan nito. Nagpa siya si Lou na mag-propose kay Chael. Sa sandaling iyon tumawag ang ina ni Marie at ipinakita sa kanya ang isang mahalagang video. Kapag pinapanood ito ni Lou, nalulula siya sa tuwa. Tinawagan niya si Chael, hinihiling na makipagkita sa kanya sa susunod na araw dahil mayroon siyang mahalagang ipapakita sa kanya. Pumayag siya at kinabukasan dinala siya nito sa sinehan. Ang video ay lumabas na isang pagdiriwang ng kumpanya na minarkahan ang 30 taon mula noong ito ay itinatag na may espesyal na parangal na ibinigay sa ina at ama ni Chael. Si Chael ay nakasuot ng parehong damit na suot ng kanyang ina at nang makita niya ang mga ito siya ay napaluha. Napansin din niya na naroon si Lou at gusto siyang bigyan ng regalo. Ibinigay niya kay Lou ang regalo at sinabi sa kanya na hindi niya ito gusto. Nabigla si Chael sa kanyang nakikita dahil kilala na niya si Lou mula pa noong mga bata pa sila. Ang kwento ay nagtatapos ng masaya sa kanilang kasal at ang serye ay nagtatapos sa tala na iyon.